Hello po mga kapatiran, magandang umaga at magandang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo magumpisa sa Matthew 26, hayaan niyo po muna akong magdasal at humingi ng gabay sa Espiritu Santo. Ama namin, ang may gawa ng langit at lupa, maraming salamat po sa mga biyaya at grasyang aming natatanggap. Humihiling po ako ng gabay sa Espiritu Santo upang ako po ay kanyang gabayan sa aking pananalita na ang tanging mamutawi lamang po ay ang nararapat at na manggagaling po sa inyong salita, sa inyong libro, Panginoon. Ganon din po, humihingi po ako ng gabay sa mga taong makikinig na nandito po sa grupo at para sabay-sabay po kaming matuto at maisapuso po namin ang aming mapag-aaralan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong anak na si Jesus upang siya po ang umako ng aming kasalanan. Maraming salamat din po at muli na naman po kaming naging inyong anak na pwede na po naming tawagin kayong Ama na laging naandiyan sa tabi po namin. Maraming salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Kayo na pong nakakaalam ko ano ang nasa puso ng bawat isa at nasa puso ko po. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So Matthew 26 po tayo. Ito po yung sinasabing the King's preparation o yung preparasyon po para sa ating Panginoong Hesukristo sa pagpapako po sa Kanya sa krus. So dito po makikita po natin sa verses 1 to 16 is title ang pinaka ano ko po dito, pasensya na po, medyo ako'y nabubulol-bulol. At Bethany. At makikita po natin dito ang pananampalataya versus sa mga taong iniisip nila ito ay waste lamang. So, at Bethany, worship versus waste. Sa libro po ng Matthew, hindi niya binigay or ipinaliwanag po sa atin itong pangyayari na to. Kumbaga, sinabi lang po nga na binuhusan ni Mary ang nakapatid ni Lazarus ang paapo ng ating Panginoon. So dito po is ang ating makikita po natin ang kaibahan between Mary and Judas. Kay Mary po is ang the worship, yung kanyang pagsamba. At kay Judas naman po is yung betrayal. Bakit po? Dito po mapag-aaralan po natin ito, bakit ko po ito nasabi. Ito pong Feast of Bethany, ito po ay nangyari 6 days or bago po mag-start yung pagpasok po o pagbalik po ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem po. Okay? So, dito po ay sinasabi na sa bahay po sila ni Simon na ipinagaling din Simon the leper na pinagagaling po ng ating Panginoong Hesukristo. So, meron po silang feast or dinner na ito po ay dinaluhan ng ating Panginoon, ng kanyang mga apostoles, si Lazarus, si Martha na kanyang kapatid, at si Mary nga po. So dito po is makikita po natin yung true character ni Martha na lagi pong nagsisilbi, laging aligaga sa pagsisilbi sa ating Panginoon. So the key point po dito sa verse na to is Mary, Judas, and Jesus. So si Mary po sa verse 7, dito po natin matatagpuan na nakaupo na naman po siya ulit sa paanan ng ating Panginoon Hesukristo at nakikinig sa kanyang salita. Dito rin po pinapakita na she came to his feet in sorrow after Jesus paano ba nga po? So, yung unang
point po dito is si Mary is nung nasa bahay po si Jesus Christ nila Lazarus. Si Mary po nakaupo sa paanan ng ating Panginoon at nakikinig. Yung second part naman po na si Mary ay nasa paanan na naman ng ating Panginoon ay yung dumalaw po o pumunta si Jesus Christ nung nalaman niya nga pong namatay na si Lazarus. Andun na naman po siya umiiyak sa may paanan po ng ating Hesukristo. And this is the third time po na makikitang nakaupo na naman sa may paanan si Mary. Dito po yung binuhusan niya ng langis ang ating Panginoon. Dito po makikita natin na talagang spiritual na babae si Mary. Kasi dito po is nararamdaman niya na yung burden. Naiintindihan niya po yung kumbaga itinuro ng ating Panginoon sa kanila. So, dito po siya. So, may burden na siya na alam niyang parang nararamdaman niyang mawawala na ang ating Panginoong Hesukristo. So, dito po makita yung kanyang pag-anoint sa paa ng ating Panginoon at ang ginamit niya po ay ang kanyang buhok para mapunasan po ito. So, dito po is, like sinabi ko nga na ang tradition po kasi nila nung panahon na po yun is i-anoint mo yung mga patay is pag nailagay na sa yung sa tomb doon or after the death. Pagka after ng mamatay, doon pa lang po i-anoint or doon pa lang po punasan, lilinisin, something like that. Pero si Mary po, ginawa niya yun is before the crucifixion of our Lord Jesus Christ. And then, sabi ko nga po, sa tatlong dingtong sa verse na chapter 1 to 16, tatlo ang character dito, si Mary, si Judas, at si Jesus Christ. So, punta po tayo kay Judas. Si Judas po is, ito yung tinatawag na treasurer ng disciples of the 12. Siya po yung may hawak ng pera. Dito po is sinasabi niya na sayang. Nangihinayang siya dun sa langis na ibinuhos ni Mary sa paa ni Jesus Christ na sinasabi niya dahil napakabango nito. Dapat ito ay ibenta na lang kasi marami ang mapapakinabangan or malaki ang makikitain nila, ang halaga. So, kasi siya nga po yung treasurer, siya ang magtatago ng pera at magagamit niya rin po yan kung saan man, hindi po natin alam. So, pero kung titingnan niyo po, no, si Judas, nakapagpagaling siya na ipapahayag niya yung salvation sa mga tao. Pero bakit nga daw po, ano nga po ba ang nangyari? Bakit ganito ang nangyari sa buhay ni Judas? Okay? Dito po makikita natin na hindi siya true believer. Bakit po? Kasi ang iniisip niya po is si Jesus Christ is makikipaglaban po para mawala na yung mga Roman sa kanila. Makikipaglaban, kumbaga is a warrior, a fighter. Pero hindi po yun ang pinoportray ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ba? So, doon po siya na hindi niya isinasa puso yung pagbabahagi niya tungkol sa ating Panginoon. Iba po ang nasa puso at isipan po ni Judas. So, kumbaga is pinagsabihan niya si Mary, bakit mo ginawa yan? Bakit mo ibinuhos ang paanan yan? Ba't hindi mo na lang ibenta yan? Maraming pa ang makikinabang. So, dito po tinatanong, palaisipan po sa atin, hindi po ba? Sa 3 taon na pagsunod at pagsama ni Judas sa ating Panginoon, bakit ganun pa rin siya? So, sinasabi nila yung iba daw po, victim si Judas. But eto po, Judas was not the victim of circumstances or the passive tool of providence. Ito po ay na-prophesy na sa Old Testament. It was prophesied that one of Messiah's close associates would betray him. Ito po ay makikita natin sa Psalms 41:9, 55:12 to 14. So, ito po yung parang fulfillment pa rin po ng mga prophecy
from the Old Testament, hindi po ba? So, hindi po natin siya pwedeng sabihin, yung iba, martyr siya, yung iba ganto. So, hindi po yun. It is part of the prophecy that our Lord Jesus Christ has to fulfilled. Okay po? So, hindi po natin naiintindihan ano ba talaga ang puso ni Judas. Pero ang alam nga po natin is he betrayed Jesus Christ. Pero lagi po siyang binibigyan ng babala ng ating Panginoong Hesukristo. Pero siguro naman po is, paano ko ba yun? Sa atin po, sa ngayon, na marami na pong naniniwala na about Jesus Christ, marami din naman po na hindi nila naisa sa puso ang salita po ng ating Panginoon, or lalo na po, I could say, yung iba po is nag-aantay pa rin sila ng sign. Andiyan na, dumating na po, di ba? Ang tagal na. We are 6,000 years from the creation of God. So, meron na po tayong Bible, may nababasa na po tayo, pero marami pa rin po ang masasabi nating mga fake believers. Ewan ko po kung meron po kayong nakakasalamuhan na ganyan na mga fake believers na they're saying that I believe with Jesus Christ and yet you don't see it through them. Andun pa rin po yung questionable with their heart. Okay po, so ito po ay Judas is as warning. Judas' life is a warning po sa atin na those who pretend to serve God, to serve Jesus Christ, but whose heart are far from God. Po ba nakakatakot yan? Ito po yung sinasabi ko na nga, kilala nila ang ating Panginoon, pero hindi naman nila isinasa puso ito. Warning din po ito dun sa opportunity, ways na tinatapon lang po nila yung mga opportunities na nakilala na nila, narinig na nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi po nila tinatanggap sa puso nila ng buong buo. So punta na po tayo dun sa verse 10 to 16. This is Jesus Christ po. He immediately came to defense Mary, na sinasabi niya na hayaan niyo siya sa kanyang ginagawa. Dahil nililinis niya na ako, binibigyan niya na ako ng anointment, preparation, sa kanyang pagpapakamatay, at sinasabi nilang leave Mary alone. Kasi pinapakita po ni Mary dito yung pagmamahal niya at saka yung devotion niya sa ating Panginoon, hindi po ba? Hindi pa rin po naiintindihan yun ng mga disipulo, yung mga sinasabi po ng ating Panginoon. Kasi iba pa rin po during those times, siguro iba pa rin yung kanilang expectation about the Messiah. The Messiah will come as the warrior, a fighter. Pero yes, he's a fighter. Pero kanino po ba siya nakikipaglaban? Hindi po ba sa ating kalaban din na si talunan na tinatawag po natin? Yun po doon po siya. He's trying to show us na hindi mo kailangan makipaglaban ng espada sa espada, baril sa baril. You have to fight with the evil forces that na pumapasok sa puso natin. Na kailangan natin itong iwasan, kailangan nating isapuso ang mga naririnig nating salita ng ating Panginoon. Okay po? So, meron po tayong opportunities hanggat maaari. Kailangan po natin yan ipaalala na kailangan nyo itong marinig, kailangan nyo itong isabuhay, yung mga example na nakikita po natin kay Jesus Christ. So punta na po tayo sa verses 17 to 30 in the upper room. So ito na po yung preparation for the last, doon na sila for the Last Supper. Faithful versus betrayal naman. Wow.
Ano ba to? Kanina is worship versus waste. Ngayon naman is faithful versus betrayal. So, 17 verses 17 and 19 is yung preparation for the Passover. Ito po yung inutusan ni Jesus Christ, yung si Peter and John, na sinabihan niya po na may makikita ka na dongking nakatali, na pag tinanong ng may-ari anong ginagawa mo, sabihin mo na pinadala ko kayo dyan para kuhanin ito at para sakyan ko pabalik ng Jerusalem. So, tama-tama po. Yun nga po ang nangyari, hindi po ba? So, they follow that. And sila rin po yung parang naatasan, si John and Peter ang naatasan na to prepare that banquet, that upper room na gagamitin nila for the Last Supper. So, ito na po. Sa verse 20 to 25 is the announcement of a betrayer. So, dito po natin maano yung pag-uugas ni Jesus Christ ng paa ng mga disciples. Dito rin po niya inaano yung kanilang kakainin. Okay po. So, let's go to the Last Supper. Yung kumbaga yung position po na sinatawag nila yung sa table. So, Judas was reclining to our Lord's left side. Okay po. This was the place of honor sa mga feast, sa mga handaan, pag may bisita kayong formally in the house, the guest of honor or is on the left of the host. Okay po. And then, so, ito daw po yung sinasabi, kaya tinatanong ng mga disciples kung sino po ba yung greatest na uupo sa kaliwa at kanan. Dahil si Judas nga daw po ay nasa kaliwa. And then, si John naman po is on the right side. Malapit daw po sa, dahil kung babasahin niyo po or nabasa niyo na po yung book of John, it says na the apostles or the disciples that Jesus loved most. Okay po? So, dito po is, hindi po na, kahit mabebetrayed or ibebetrayed ni Judas si Jesus Christ, hindi napapansin ng mga disipulo na yung treatment po ni Jesus Christ kay Judas is different. It's still the same kung paano niya po tinitreat si Judas from the start until this very end, almost very end of his life. Pare-pareho po ang trato ni Jesus Christ sa lahat. So, hindi po nila alam na magbe-betray kasi nabanggit po ni Jesus Christ na isa sa kanila is ibe-betray siya. So, tinatanong nila, ako po ba? Tapos, dito rin po yung pag-uugas nga ng paa ng mga disipulo na ayaw pumayag ni Peter na ugasan siya kasi hindi raw po siya worthy. Ang sagot naman po ni Jesus Christ, pag hindi ko to ginawa sa iyo, hindi kita makakasama. Saan yun? Kumbaga, in the kingdom of God, hindi po ba? So, dito po is, inugasan niya po lahat, including the betrayer na si Judas. So, in verse, sa verse 24 po, makikita natin yung Jesus is showing his humanity and the divine side of this not Jesus Christ, but Matthew is representing verse 24, both the human and the divine side of the event. Okay po? Divine view is yung pag betray nga po ni Judas. And then the human side is yung, hold on po. Pasensya na po. Nawawala ako sa aking notes. Okay, from the divine point of view, Judas
treachery was predicted in Scripture, and of view, Judas was guilty of a base crime and was completely responsible for what he did. Ayun po. So, divine side, it's been predicted. Human side, yun nga pong kanyang pagbebetray niya. Okay po. So, divine sovereignty and human responsibility are not in conflict. Even though we might not be able to understand how they work together to fulfill God's will. Hanggang ngayon naman po, hindi naman natin naiintindihan lahat ng pangyayari, hindi po ba? So after Judas took the morsel of bread, yung binigay po sa kanya ni Jesus Christ, Satan entered into him. Pumasok daw po si Satan. Dito na yung pupunta na siya sa mga religious leaders. Dito na siya makikipag-usap po na, kumbaga doon, ibinenta niya na si Jesus Christ sa mga religious leaders, yung mga kila Ananias, kila Capias, the high priest, okay po. So, punta na po tayo sa verse 26 to 30. It's the institution of the Lord's Supper. Ito daw po yung, kumbaga is, yung umalis na nga si Judas to go to out. Pero ito pong Lord's Supper na to, kung titingnan niyo po, is the pastors, every time we have the communion, they goes to 1 Corinthians 11 verse 23 to 34 for us to remember po yung the communion of the Last Supper. This is na ginagawa naman po natin every first Sunday of the month. Sa ating online worship is first Friday of each month. So, the unleavened bread and the cup na sinabi nga po ni Jesus Christ na hindi niya ito gagalawin hanggat hindi pa siya napupunta sa kaharian po ng kanyang Ama. The Lord's Supper reminds us to look ahead of Jesus Christ's second coming or Jesus Christ returns. Okay po? So, the broken bread picture his body given for the sins of the world, and the fruit of the vine picture his blood shed for the remissions of sin. Ulitin ko po ha. The broken bread picture his body given for the sins of the world. And then the fruit of the vine or yung juice po, picture his blood shed for the remissions of sins. So, ayun po yung the meaning of the bread and wine na bakit po natin ginagawa is to remember how he sacrificed himself para po sa atin. Okay po, so parang we have to remind ourselves why are we doing this, is for us to remember of how God love us so much na talagang makikita po natin yan, hindi po ba? John 3:16, sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Ama, ay binigay niya, pinadala niya ang nag-iisang anak niya dito sa lupa upang umako po ng ating mga kasalanan. So, this is how they showed. Kaya po ba natin yun? Excuse me po. Kaya po ba natin gawin yun? So, sa atin naman po is, wala naman po tayong kailangan ng gawin. Wala na pong mga sacrificial to do like the Old Testament. Kailangan lang po nating tanggapin sa puso natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magrepent na tayo ay mga makasalanan. So, dito na po sa verse 29, Jesus added the note of future glory in the kingdom. Jesus did not eat bread
fish or honey after his resurrection. So dito po yung that's ahead of the nasa previous chapter na po yan, yung mga resurrection. But there is no record na wala nga pong record na siya ay uminom. Okay po? So there, sabi po dito, they're singing a hymn or when they are in the upper room. And then bago sila, kumbaga, while in the upper room, may kinakanta silang hymn before they left to go to the garden. So they say, ang sabi po dito is makikita daw po natin yung hymn na yon sa Psalms 116 to Psalms 118. So kung may time po kayo, basahin niyo po after ng ating aralin. So dito po natin makikita kung ano po yung the Christ, the light of Christ, death and resurrection. Andun daw po yun sa the prediction, the prophecy. Okay po. So let's go for sa verse 31 to 56, Gethsemane. Submission versus resistance. Wow. At the Mount of Olives was the private garden that Jesus often used as a retreat. Gethsemane means oil pressed, a significant name in the light of our Lord's agony in that garden. Okay po. So, verse 31 to 35 po, the disciple failure announced. Dito po yung sinasabi na, paano ba nga to? The announcement was probably made the band of men made their way to the garden. So, sinabihan na po sila ng Panginoon na magdasal. Okay po. Pero, nung nakaupo na po yung 11, kasi wala na nga po doon si Judas when they went to the garden. So, the 11. Out of the 11, Jesus asked Peter, John, and James. If tama nga po ba? Yeah. Peter, John, and James. Nung nagpunta na po sila sa garden, the Lord tells them to stay put there and pray para po hindi sila matempt. Okay? Dito rin po sinabi yung disagreement between Peter and Peter and Jesus Christ, na sinabihan siya ni Jesus Christ that you will deny me 3 times. At dito rin sinasabi ni Jesus Christ na kung sila ay mawawala na yung paniniwala niya sa inyo, ako hindi. Mas malakas ang paniniwala ko sa inyo. So, dito po yung sinasabihan nga na Peter was unwillingly to apply the word all to himself. Okay po. Kasi nag-disagree nga po siya sa ating Panginoong Hesukristo na hindi niya i-deny si Jesus Christ. Okay? Instead of reassuring Peter ni Jesus Christ, the Lord gave him a personal warning. He would deny Christ 3 times. Ito nga po yung sinabihan na nga siya ni Jesus Christ. And Jesus told him he would be even more cowardly. Mas sinabihan, kumbaga nga, i-deny mo na ako ng 3 beses, tapos ikaw pa yung pinakaduwag sa lahat. Oh wow, parang sakit, di po ba? So ano pa po? Peter's response was to deny Christ's word even more fervently. Kasi ang tingin po ni Peter sa kanya is mas mahusay siya, mas magaling siya kaysa sa mga ibang disipulo. So parang, anong tawag natin yan? Self-centered, a little bit of pride for yourself. Pero hindi naman po tayo dapat magmalaki, hindi po ba? Peter responds, tapos, ito na po, Jesus surrendered, accomplished. Makikita po natin to sa verse 36 to 46. So, he left the 8 disciple. So, 11. Kinuha niya yung 3. So, may 8 natira sa parang bukana ng garden.
Lumayo silang apat, James, Peter, and John. Sinama niya po para magdasal. Kumbaga may bantay sa labas, may bantay sa loob para kay Jesus Christ. So, kung titingnan niyo po, James, Peter, and John is also the three disciple na isinama ni, laging kasama ni Jesus Christ. Okay po. First is yung sa Mount of Transfiguration na nakita po natin sa Matthew 17. Ikalawa po is sa home of ni Jairus, yung binuhay po ni Jesus Christ yung anak ni Jairus na babae. And the third time po is ito nga sa Garden of Olive or the Gethsemane. So, matitingnan po natin na he value, or hindi naman po siguro value or favoritism, pero nakikita po siguro ng ating Panginoong Jesucristo yung puso ng tatlong yon na mas pure or mas pinaniniwalaan. So, hindi po natin alam. So, once we go up in heaven, na makikita po natin si Peter, John, and James, pwede po nating tanungin bakit sila ang tatlo ang laging kasama ni Jesus Christ. Okay po. So, pinasabihan po sila na to watch and pray. Same thing with the other disciples. Pero, mas sinabihan niya po yung tatlo na, I need you to watch and pray. Kumaga, huwag kayong matulog. Be ready for anything. Kasi ito na po yung nararamdaman na ni Jesus Christ na nalalapit na po yung kanyang pagsasacrifice, offering himself for us. Okay? Huwag daw po nating isipin dito na yung takot is yung ayaw ni Jesus Christ na mamatay. Because Jesus Christ alam po ni Jesus Christ kung bakit siya pinadala dito sa mundo. Okay po, alam niya yon. Gusto niya po yung, kumbaga is, kaya niya siguro nasabihan po yung tatlo is give him the encouragement na merong mga sumusunod sa kanya na talagang nandun na magbabantay at magdadasal din. Hindi po ba tayo parang sa atin, if we need something, we ask other believers to pray for us kasi maganda po talaga yung marami pa ring nagdadasal bukod sa atin po. So dito po yung hindi niya po ito sinasabi, he did not fear death but face it with courage and peace. He was about to drink the cup that his Father, our Heavenly Father, had prepared for him. And this means bearing on his body the sins of the world. So, he was about to drink the cup, yung bigat na ibibigay ng ating Panginoong Ama is tinatanggap niya po yun ng buo. He's following his Father, our Father's will. Okay po. Many godly people have been arrested, beaten, and slain because of their faith. And hanggang ngayon naman po, maraming mga nape-persecute, hindi po ba? Pero si Jesus Christ lang po ang naka-experience. But only Jesus experienced being made sin and a curse for mankind. Sipin niyo po yun. Tayo na makasalanan, alam nating makasalanan tayo. Pero si Jesus Christ na alam natin na only begotten Son. Pero siya po yung nagpasan, siya po yung nakaranas ng hirap para lang tayo ay magkaroon ng relationship sa ating Panginoong Ama. So, parang ang sarap. Masakit na masarap. Masakit kasi hindi naman dapat mangyari. Hindi naman po dapat mangyari kay Jesus Christ yun, pero nangyari dahil he is following the God's will and he is the fulfillment of the prophecy. So punta po tayo na before po tayo pumunta sa verse 47 to 56. Dito po, every time, twice na bumalik di po ba si Jesus Christ kay Peter,
James and John. Pero yung una tulog, ginising niya ulit, can you pray? Tapos lumayo ulit si Jesus Christ to pray for himself. And then pagbalik niya po, tulog na naman yung tatlo. Okay, so dito na po tayo sa verse 47 to 56, the arrest achieved. Ito po yung dumating na yung mga Roman soldiers na kasama ni Judas, and this is where Judas has to kiss Jesus Christ on the cheek. Dahil yun po ang sinabi niya sa mga Roman soldiers, kasi nakita po ng Roman soldiers yung mga disciples. Iniakala nila na na marami pang tao doon, na hindi na naman nila magagawang hulihin ang ating Panginoong Hesukristo. So, ito po yung sign ni Judas na hahalikan niya. And then when the Roman soldiers tinanong who is Jesus Christ, sinabi niya, ako. Hindi po siya nagtago. Siya pa mismo ang lumapit sa mga Roman soldier. Ngayon po, of course, yung mga disipulo nagulat. So, Peter withdrew his sword at tinaga niya po yung, kumbaga pinutol niya yung tenga ng isa. Na hindi pa po nag-aantay, kumbaga is, si Peter dito, nakikita naman po natin, Peter is always aggressive. Lagi na lang siyang, yung sumusugod na lang bigla-bigla. Pero sinabihan po ni Jesus Christ, enough, hindi kailangan yan. So, ibinalik po ni Jesus Christ yung tenga dun sa Roman soldier. Hindi ko matandaan yung pangalan nung soldier na yun, pero mamaya po, Malchus, the soldier Marcus, yung tenga po ni Malchus is pinutol, pero naibalik po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya. So punta na po tayo dun sa from 57 to 75 of Matthew 26. So dito na tayo, parang nag-start na tayo, the King's Trial naman po tayo. So, itatry na siya kasi na na siya, preparation, and then the trial, King's Trial. So, ito pong King's Trial, mapuputol po ito. Kasi yung half of chapter 27 is part of the King's Trial po. So, yun po yung aking na next topic. Pero hindi po dito kasi mapapahaba po tayo. So, from verse 57 to 68 of Matthew 26. This is Caiaphas, the high priest. So, according to Old Testament po, the Old Testament law, the high priest was to serve until death. Pero nung dumating po ang Roman, took over the nation of Israel, they made the high priesthood an appointed officer only. This way, they could be certain of having a religious leader who would cooperate with them. So, yun po. So, si Caiaphas po yung pinaka-high priest dito. Siya po yung katulad ni Annas who served as the high priest before, pero during this time po, si Caiaphas na son-in-law naman po ni Annas. So, the religious leader, alam naman po natin na ayaw nila kay Jesus Christ. So, both Annas and Caiaphas were Sadducees, which meant they did not believe in the resurrection, the spirit world, or the authority of any of the Old Testaments except the 5 books of Moses, Pentateuch. So, yun lang po ang pinaniniwalaan nila. Okay, Sadducees. There are Sadducees at yun lang po ang paniniwalaan nila, yung 5 books of Moses, and there is no resurrection. So, kaya po, ganun na lang ang dahilan ba't ayaw nila kay Jesus Christ, galit sila kay Jesus Christ, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Okay po? So, ito po yung ginawa na nilang, this is where they start yung pagja-judge kay Jesus Christ po. They look for a witness na magdidiin lalo kay Jesus Christ. Pero wala po silang makitang witness to do that. So, excuse me po. So, ang ginawa po nila is they hire
a false witness. Na sinasabi dito na, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. So, ang temple na iniisip po nila is yung temple itself, the building itself. Pero si Jesus Christ po, ang sinasabi niyang temple is His body. And the third day, it will resurrected ulit siya, bubuhayin po siya ulit. That's the resurrection. So, hindi, ang iba po ang interpretation nila doon sa temple na sinasabi ni Jesus Christ. Pero ito po ay, kaya sila galit kasi they are only believing with the Pentateuch. And the law of Moses warned against false witnesses. Makikita po natin yan sa Deuteronomy 19, verse 15 to 21 na false witness, yung nagsasabi na hindi naman totoo. Kasi ayaw nga po nilang tanggapin na Jesus Christ is the Messiah and the Son of the Father. So dito po lahat, hinahanap sila, talaga naghahanap sila. But this is the fulfillment. When confronted with these charges na yung sinasabi nga po na destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. So serious matter po yun sa kanila. So, pero Jesus Christ remains silent. Because He is fulfilling yung pong sinabi sa kasulatan ni Isaiah 53:7. But, kumbaga, Jesus could not deny that He made the statement. So, tinanong po siya, ikaw nga ba? Yes. Sinabi mo ba ngayon? Yes. Kasi yun naman po ang nakasulat, hindi po ba? Questioning po ba natin yung binabasa natin sa Bible, and that is God's Word. So, pero ang mga Sadducees, Pharisee, ayaw po nilang maniwala doon. So, nung nakahanap na po sila ng wrong, nagbayad sila to accuse Jesus Christ for something falsely, ito na nga po yung kasi Caiaphas knew that Jesus claimed to be the Son of God. So he puts him under oath to declare this. So talagang gusto nilang lahat na lang ng maling akusa ginagawa na nila, iniisip na nila po para at sa ating Panginoong Hesukristo. So talagang grabe, hindi po ba? From Ananias, not Ananias, from Caiaphas. Ananias, Caiaphas, because there are the high priest po. Talagang grabe yung kagustuhan nila talagang mawala si Jesus Christ sa landas nila. Kasi nga po is they felt threatened kay Jesus Christ. Yung authority po ni Jesus Christ is sa kanila is hindi maganda. Kasi mawawalan sila ng taong sasamba. Kumbaga gusto po ng mga high priest, the people will worship them. Pero lagi po silang sinasabihan ng Jesus Christ na hypocrite. I'm sorry po. So, punta na po tayo yung last verses from 69 to 75. Ito po yung si Peter na. So, Peter denied Jesus Christ 3 times. And then, naalala po ni Peter yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ nung tumilaak na raw po yung manok. So, dito makikita natin yung pagsisisi ni Jesus Christ. Dahil natakot siya, pinakikita dito na parang natakot siya dun sa mangyayari sa kanya. Pero sinabihan naman din po sila ni Jesus Christ na sila ay magwawatak-watak. Na wag nang sumunod, they will be scattered. And it is already written in the Old Testament in Zechariah 13 po, verse 7. So, sinabihan, kumbaga Jesus Christ already told them that you will be scattered, don't follow me. Pero sumunod pa din po sila ni John. Siya tsaka si John ang sumunod, pero Peter is the one really closer to Jesus Christ we're in. That's the reason na 3 beses niya po na-deny. And then, nung tumilaok na nga po yung manok,
tiningnan lang siya ni Jesus Christ. And Peter remember what Jesus Christ told them that before the cock, bago daw po tumilaok yung manok, i-deny niya si Jesus Christ ng 3 times. So talagang ang hirap po na hindi mo, kumbaga sa atin po parang mangyayari, alam ko mangyayari yan eh. Kasi minsan di ba po, sa takot natin, minsan nade-deny natin na hindi ako naniniwala, hindi ako yan, siya yan. Do we really stand up for Christ? That's the question. Do we really be like Peter, denying? Are we gonna be like Judas, betraying? Ano po ba tayo talaga sa puso natin? Kaya po ba nating tumayo para sa ating Panginoong Hesukristo kahit alam nating may papatay sa atin? So dito po is talagang this verse, or this chapter 26 is andun yung marami tayong mapag-iisipan, marami tayong tanong na ano ba ang dapat nating gawin? Magiging kagaya ba tayo ni Mary na talagang our faith is really that strong? Are we gonna be like Peter, denying? Pero ang kaibahan po ni Peter at saka ni Judas, we have to remember that Peter repented. Judas didn't. Na kahit na alam niya, nakita niya na mali yung pagkakakilala niya kay Jesus Christ, instead of repenting, he hung himself. Andun pa rin po yung parang he cannot accept the fact na Jesus Christ is the fulfillment of the prophecy from the Old Testament. So, he rather either confessing, he rather die. And yet, Peter really confess and repent. Kaya nga po, di ba nung resurrection, tinanong siya ni Jesus Christ 3 times. So, dito po na tayo muna magtatapos. When we go back next, which is ako na naman po ulit sa chapter 27, dito po natin makikita yung the kings, yung part naman po ni Judas, kasi yung first 10 verses po of chapter 26 is about, of chapter 27 is all about Judas, yung kanyang reaction po, yung kanyang naramdaman. So before we open for sharing po, let me go ahead and close this in prayer. Father God, thank you po for guiding me na sa aking ibinahagi. Sana po ay may natutunan ng mga nakikinig na nandito po at sa makikinig pa lang po. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming araw-araw, sa aming pananalita, sa aming pagkilos, na ang tanging makikita lamang po nila ay kayo sa aming. We're here po to represent you, to follow you. Help us, Father God, na gawin po namin ang dapat namin gawin, na ang inyong inuutos to spread the word, Father God. So everybody knows at everybody po ay makaroon ng relationship po muli sa inyo, sa inyong Ama, sa aming Father, Heavenly Father, Father God. Thank you for all of this. I pray thee to your Son, Jesus Christ. Amen. Salamat po. Okay na po tayo sa mikroporo sa ating sharing. Bye po. God bless.